Wanted male baby maker or sperm donor. Qualifications: male 25 to 40 years old. Physically fit with pleasing personality. At least 6 feet in height. At least a bachelor's graduate with an IQ not lower than 120. Non-smoker and no underlying health condition. Contract price will be discussed once you're chosen. If interested in applying, please contact Rizzo Cruz of Buena Vista Industries to schedule an interview. Nakita ni Crystal kung paano nalukot ang mukha ng nakatatandang kapatid na si Kenneth pagkatapos nitong basahin ang job posting na ginawa ng sekretarya niyang si Lisa. Nasa bahay siya ng mga magulang upang dumalo sa family lunch nila. Naroon din ang mga tatlong kapatid niya na sina Kenneth, Kendra at Keith kasama ang kani-kanyang pamilya ng mga ito. Bunsong anak si Crystal ng mag-asawang Kelly at Benson Benavista. At sa kanilang magkakapatid, siya na lamang ang natitirang walang asawa. Are you serious about this, Crystal? Talagang naghahanap ka ng sperm donor? Tanong ng kanyang kuya Kenneth. Yes, kuya. I told you, wala sa plano ko mag-asawa. Gusto ko lang magkaroon ng anak. Sagot niya sa nakatatandang kapatid. Gaya ng sinabi ni Crystal, wala siyang balak na mag-asawa. Pagkatapos siyang lokohin ng kanyang dating nobyong si Reynold, wala na siyang lalaking pinagkakatiwalaan pa maliban sa kanyang mga kapatid at mga pinsan. She didn't want to fall in love again, let alone get married. Subalit gusto niyang magkaroon ng anak, kaya naman nagdesisyon siyang maghanap ng sperm donor. Dad, Mom, do you approve of this? Tanong naman ng kuya Kit niya sa kanilang mga magulang na kasama rin nila sa mahabang mesa. Wala akong problema sa gusto ng kapatid mo. If she doesn't want to get married and only wants a child, then your mother and I will support her. Besides, I don't want your sister to get hurt again. Sagot ng kanyang ama. Saksi ang mga magulang kung paano nasaktan si Crystal nang lokohin siya ng dating nobyo at fiancé na si Reynold. Ikakasal na sana sila ng lalaki nang matuklasan niya na may ibang babae ito. Kalaunan ay inamin ng lalaki na gusto lang siya nitong pakasalan dahil Buena Vista siya at ang angkan nila ang isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Crystal, ampunin mo na lang tong si Caron. Ang kulit eh. Pabirong wika sa kanya ng kanyang ate Kendra, kambal ito at ang kanyang kuya Kenneth. Natawa siya at bumaling sa 2 taong pamangkin na hawak ni Elijah, ang asawa ng kapatid. As much as I love Carol, I want a child on my own, ate. Kumusta naman ang paghahanap mo ng sperm donor? May mga nag-apply na ba? Tanong naman ng kanyang ate Jade, ang asawa ng kanyang kuya Kenneth. Marami na pero walang nakakapasa. Ewan ko ba naman sa mga aplikating natatanggap ni Lisa? Malinaw na nga ang qualifications, nag-a-apply pa rin kahit hindi naman sila pasado. Bakit kasi kailangan mo pang maghanap, Crystal? Just go to a sperm bank to get yourself a donor. Ani Kenneth. Ayoko sa sperm bank, kuya. Gusto ko sigurado ako na may magandang genes ang magiging sperm donor ko. Baka mamaya, yung makuha ko sa sperm bank, may criminal genes pala. Ang taas naman kasi ng qualification mo, bunso. Dun pa lang sa 6-footer, mahihirapan ka nang maghanap. Ani Kate. Hindi na baling mahirapan ako maghanap, basta hindi ko ibababa ang standard ko. Saka magbabayad naman ako ng malaki sa mapipili ko, kaya dapat lang na maging choosy ako. Katwiran niya. Pagkatapos ng kanilang family lunch, ay nanatili pa si Crystal sa bahay ng mga magulang. Hapon na siya nagpaalam sa mga ito. Kahit wala siyang asawa ay ilang taon na rin siyang nakabukod sa mga magulang. May sarili siyang unit sa Buena Vista Towers, ang condo tower na pag-aari ng pamilya nila. Mag-iingat ka, iha. Bilin sa kanya ng ina. Thanks, Mom. I'll see you again next weekend. Crystal, iha, balitaan mo ako kapag may nakuha ka ng donor. Anang ama. Don't worry, Dad. Sasabihan ko agad kayo ni Mommy. Anya, ipinagpapasalamat ng dalaga na suportado siya ng mga magulang sa desisyon niyang yun. Well, sa lahat naman ng bagay ay suportado siya ng ama. Ayon sa kuya Kenneth niya, dahil yun sa siya ang bunso at paborito. Samantala, ng gabing yon, nagpunta si Charles Carlos o Chuck sa bahay ng matalik na kaibigang si Kenneth. Ninang Chuck! Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Jaden, ang panganay na anak ni Kenneth. Inaanak niya ang lalaki. Hello, Jaden. Gwapo ng inaanak ko ah. Manang-mana ka talaga kay Ninong. Wika niya. Ngumisi si Chuck nang makita ang pag-ismig ni Kenneth. Natawa naman ang asawa nitong si Jade na katabi ng kaibigan. By the way, marami akong pasalubong sa iyo at sa kapatid mo.
Anya at inabot sa inaanak ang mga paper bag na dala. Wow, thank you po, Ninong. Di ka lang po gwapo, mabait pa. Nakangiti niyang ginulo ang buhok ni Jaden. Nang maging abala sa bigay niya ang dalawang anak ni Kenneth, ay iniwan niya ang mga ito upang makipagkwentuhan sa mag-asawa. Jade, hindi ka pa ba nag-iisip na hiwalayan tong si Kenneth? Pabirong tanong niya sa asawa ni Kenneth. Natawa si Jade. Inismira naman siya ni Kenneth. Bumalik ka na nga lang sa Amerika, Chuck. Matalik na kaibigan ni Chuck si Kenneth. Magkaklase sila noong kolehiyo. 8 taon nang nakararaan ay umalis siya ng Pilipinas at nagtungo ng Amerika para asikasuhin ang negosyo ng namayapang stepfather. Is it true, Chuck? Hindi ka na babalik ng Amerika? Tanong ni Kenneth nang iwan sila ni Jade sa malawak na lanay ng bahay. Yup, I decided to settle down here. Mas gusto ko talaga dito sa Pilipinas. Tama yan, pare. Baka dito mo mahanap ang babaeng pakakasalan mo. Hindi tulad ni Kenneth na may 2 ng anak, sa edad na 38 ay single pa si Chuck. Nagkaroon siya ng ilang nobya at minsan ding na-engage. Subalit naghiwalay din sila ng dating fiancé na si Lani nang mapagtanto niyang hindi malalim ang damdamin niya para rito. How's your sister, Kenneth? Tanong niya sa halip na magkomento sa sinabi nito. Si Kendra? No, si Crystal. Dahil sa pagkakaibigan nila ni Kenneth ay kilala niya ang mga kapatid nito, lalo na ang bunsong kapatid nitong si Crystal. Kapag nagpupunta siya noon sa bahay ng mga magulang ni Kenneth, ay madalas na magpaturo ng assignment sa kanya si Crystal. Huli silang nakita ng babae 4 na taon nang nakalipas, noong dumalo siya ng binyag ng panganay na anak ni Kenneth. Nabalitaan niyang may fiancé na ang dalaga, subalit kalaunan ay nalaman niyang naghiwalay rin ito at ang lalaking pakakasalan. Oh, she's doing good. She's currently the VP of finance of the company. Wala pa ring asawa si Crystal. Wala raw siyang balak mag-asawa. Anak na lang ang gusto niya, kaya nga naghahanap ngayon ng sperm donor ko, no? Natigilan siya sa narinig. Sperm donor? Tumango si Kenneth at ikinwento ang tungkol sa paghahanap ng kapatid ng sperm donor. Alam mo ba kung paano ko makukontak ang sekretary ni Crystal? Gusto kong mag-apply. Anya kay Kenneth. Nalaglag ang panganak kaibigan. What the hell, Chuck? Ikaw, mag-a-apply ng sperm donor ng kapatid ko? Gaya ng kapatid mo, wala na rin akong balak mag-asawa. Gusto ko na lang magkaanak, Kenneth. Crystal and I share the same goal, to have a kid without getting married. Hindi mo ba naririnig yung sinabi ko? Sperm donor lang ang gusto ng kapatid ko, Chuck. Wala akong magiging karapatan sa magiging anak niya. Kukumbinsahin ko si Crystal na pumayag na maging co-parent kami. Teka. Baka nga pumayag yun dahil crush ka ng kapatid kong yun eh. Muli ay natigilan siya sa narinig. Napatitig siya sa kaibigan. Ha? Anong sabi mo, Kenneth? Crush ako ni Crystal? Nag-angat ng kilay si Kenneth. Hindi mo ba napansin na gusto ka ng kapatid ko noon? Kaya nga lagi yung nagpapatulong sa'yo sa mga assignment niya eh. Hindi ko alam, Kenneth. I didn't know she likes me. Oh, bakit ganyan ang reaction mo? Para kang tulala dyan. Lumanok siya. Kenneth, gusto ko rin si Crystal noon. Ano? May gusto ka sa kapatid ko noon? Kailan yan, Chuck? Huwag mo sabihin noong nasa high school si Crystal. Hindi, parang kapatid lang ang tingin ko sa kanya nung high school siya. Pero pagkatapos ng 18th birthday niya, unti-unti ko siyang nagustuhan. Pero alam kong mali yun kaya nagsimula akong umiwas sa kanya. Kalaunan na wala rin naman ang nararamdaman ko sa kanya. Sa kabila ng pagsupil niya sa nararamdaman para sa bunsong kapatid ng kaibigan, nanatiling espesyal sa kanya si Crystal. Well, my sister got even prettier right now, Chuck. Kapag nakita mo si Crystal, baka bumalik yan nararamdaman mo sa kanya. What are you trying to say, Kenneth? Sige. Tutulungan kitang maging sperm donor ng kapatid ko. Sa halip ay sagot nito bago tinapik ang balikat niya. Samantala, kinabukasan, maagang pumasok si Crystal sa trabaho. Vice President for Finance siya sa Buena Vista Industry. Isa sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya nila. Ang Kuya Kenneth nga ang CEO niyon. Good morning, Ma'am Crystal. Bati sa kanya ng sekretaryang si Risa. Morning, Risa. Kumusta ang mga application para sa personal project ko? Anya na ang tinutukoy ay ang paghahanap ng sperm donor. May mga bago po akong na-scan this weekend, ma'am. 3 sila. I scheduled them for a final interview with you at 4 p.m. today. Anang sekretarya.
Thank you, Risa. I'll send you your bonus tonight. Anya. 5 taon na niyang sekretarya si Risa at kailanman ay hindi siya binigo ng babae. Naku, saka na ma'am kapag may nakuha ka ng donor. Okay. Pagkatapos siyang dalhan ng sekretarya ng kape ay naging abala si Crystal sa trabaho. Pasado 3:00 nang matapos niya ang trabaho para sa araw na yon. Pagdating ng 4:00, pumasok si Risa para ihatid ang unang sperm donor applicant na i-interviewin niya. Wala pang 1 minuto na kausap ni Crystal ang lalaki ay gusto na niya itong ipakuha sa sekretarya. Pasok ito sa qualification niya, subalit ubod ng hangin ng lalaki. Baka mamana pa ng magiging anak ko ang kayabangan ng lalaking to. Anya sa isip paglabas ng lalaki. Hindi sa pagmamayabang pero magaling ako pagdating sa kama. Nakangiting wika ni Mark, ang pangalawang aplikante naman nakaharap ni Crystal. Excuse me? Nabigla at napaangat ang kilay ni gagad niya. Kapag ako napili mong sperm donor, may mangyayari sa atin, hindi ba? Pagak siyang natawa, umahon ang matinding inis sa dibdib niya. Sorry to burst your bubble, but you're wrong, Mr. Santos. Walang pisikal na mangyayari sa akin at sa lalaking pipiliin ko. I'm going to have my baby through artificial insemination, not through natural method. Sayang naman, Miss Benavista. Hindi mo mararanasan kung gaano ako kagaling. Sagot nito at dumako pa ang tingin sa bandang dibdib niya. Wala akong interes na maranasan yan. Supladang sagot niya. Pagkatapos niyang tapusin ang interview ay napahilot siya sa sentido. Ma'am, may isa pa pong aplikante. Ani Risa. Sana okay na yung huli, Risa. Yung una ubod ng yabang, yung pangalawa manyak. Kakainis. Sorry ma'am, okay naman kasi sila nung kinausap ko eh. It's okay, Risa. It's not your fault these men are hidden jerks. Itong pangatlo ma'am, feeling ko okay na. Siya ang pinaka-nagustuhan ko sa 3. Siya rin ang pinakagwapo at pinakamatangkad. Tapos engineer pa. Ngumuso siya at nag-angat ng kilay. Sige Risa, papasukin mo na. Tumango ang sekretarya at lumabas ng opisina niya. Pagbalik nito ay kasama nito ang isang matangkad at gwapong lalaki na pamilyar sa kanya. Teka, tama bang si Chuck ang lalaking nasa harap ko? Hindi makapaniwalang wika niya sa isip. Ma'am Crystal, this is Mr. Charles Carlos de la Torre. Mr. de la Torre, this is Miss Crystal Buenavista, my boss and the one looking for a sperm donor. Anang kanyang sekretarya. Nasaksihan ni Crystal kung paano salubungin ni Chuck ang mga mata niya. Pagkatapos ay gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Hi Crystal, long time no see. Bati ng lalaki. Napakurap-kurap siya bago nakabawi at nagawang sumagot sa binata. Chuck, hello? Ma'am, magkakilala kayo ni Mr. De La Torre? Tanong ni Risa na tila nabigla rin. Yes, best friend siya ni Kuya Kenneth. Sagot niya sa sekretarya. Kilala ni Crystal ang lalaking kaharap dahil matalik na kaibigan ito ng kapatid niya. O sige ma'am, lalabas na po ako. Ani Risa. Magdala ka ng snacks and drinks, Risa. Copy, ma'am. Sagot ng sekretarya bago lumabas. Nang mapag-isa sila ni Chuck sa opisina niya, ay saka lang niya napagtanto na nakatayo pa rin ito. Chuck, have a seat. Wika niya sa lalaki at iminwestra ang bakanting sofa sa opisina. Thank you, Crystal. Ngumiti ito at umupo roon. Naupo naman siya sa kaharap nito. Hindi ko alam na nandito ka na pala sa Pilipinas. Nakita na ba kayo ni Kuya? Tanong niya sa binata. Yes, nakita na kami nung isang gabi. College best friend ng Kuya Kenneth niya si Chuck. Kaya noong nag-aaral ang kapatid ay madalas bumisita sa kanila ang lalaki. High school pa lang siya ay kilala na niya ito. Bukod sa mga kapatid at pinsan, isa si Chuck sa mga lalaking pinagkakatiwalaan niya. Kailan ka pa nakauwi, Chuck? Last week. I'm also planning to stay here for good. Iniwan ko na ang kumpanyan sa kapatid kong si Charlie. He's already old enough to handle the company. 8 taon nang nakalilipas nang umalis si Chuck ng Pilipinas. Nagtungo ito sa Amerika upang asikasuhin ang kumpanya ng pumanaw nitong stepfather doon. Napatango siya sa lalaki. Ano nga palang ginagawa mo dito sa opisina ko, Chuck? Galing ka ba sa office ni Kuya? No, ikaw talaga ang sinadya ko. I'm here for the interview, remember? Nakangiting sagot nito. Natigilan siya nang muling maalala ang ginawang pagpapakilala ng kanyang sekretarya. Interview? You're really applying as my sperm donor? Hindi makapaniwalang tanong niya.
Yes, Crystal. Why do you sound so surprised? Sabi ng sekretarya mo, qualified ako para maging sperm donor mo. Pasado ka nga talaga, with flying colors pa. Wika niya sa isip. Gaya ng description ni Risa sa huling aplikante, lagpas-6 na talampakan ang taas ni Chuck. Gwapo rin ito. Sa nakalipas na 8 taon ay lalong tumingkad ang pisikal na katangian ng lalaki. He's even more gorgeous now than he was 8 years ago. Alam niya ring matalino si Chuck dahil Dean's Lister noon ang binata at dito siya madalas na magpatulong ng math assignments niya. Well, I passed your qualifications, right? I'm 6'3", physically fit and attractive by society standard. I have an IQ of 140. My latest exam told me I'm physically fit. I don't smoke. I just drink occasionally. And also, I'm only 38. Pasok ako sa age bracket na hinihingi mo. Gaya ng Kuya Kenneth niya ay 8 taon ang tanda sa kanya ni Chuck. Subalit sa itsura ng lalaki ay mukha lang itong nasa late 20s. Well, yes, pasok ka sa qualification. Pero teka, kanina mo pala nalaman na naghahanap ako ng sperm donor? Kay Kuya Kenneth ba? Yeah, si Kenneth ang nagsabi sa akin. Hindi naman ako pinigilan ng kuya mo nang sabihin ko sa kanya na mag-a-apply ako. Magsasalita sana siya nang dumating si Risa dala ang tray ng juice at cookies. Magmerienda ka muna, Chuck. Anya sa lalaki. Salamat. Ikaw? Ngumiti siya at inabot ang isang baso ng juice. Hindi pa rin siya makapaniwala na aplikante niya ang kaharap. Chuck, bakit ka nag-a-apply na sperm donor ko? Tanong ni Crystal. Hindi niya maarok ang dahilan kung bakit nasa harap niya ang lalaki. Sigurado siya na hindi pera dahil mayaman ang pamilya ni Chuck. I'm not married until now and I wanted to have a kid of my own, Crystal. Muli ay napakurap siya. Ha? Wala ka pang asawa? Anong nangyari sa inyo ng fiancé mo? Natatandaan niya na noong umalis si Chuck sa Pilipinas ay engaged na ito sa nobya nito na isang international model. Matagal na kaming hiwalay nila ni Crystal. Our relationship didn't work out. Oh, nasambit niya. Nabalitaan ko kay Kenneth na naghiwalay din kayo ng ex-boyfriend mo, Crystal. Totoo ba? Oo, niloko ako ng lintik na Reynold na yun. I'm sorry to hear that, Crystal. Wala na yun. Mas mabuti nga natuklasan ko ang panloloko niya habang maaga at hindi pa kami kasal. Now, I don't ever want to get married. Ayoko na mag-asawa at anak na lang ang gusto ko, kaya naghahanap ako ng sperm donor. Maliit na ngumiti si Chuck. Pareho tayo. I don't think I'll ever get married. What I want right now is just a kid. Teka Chuck. Hindi ba na-discuss sa'yo ng sekretary ko o ni Kuya na may pipirmahang kontrata ang magiging sperm donor ko? Wala siyang magiging karapatan sa magiging anak ko. Tumikim ang kaharap. I'm aware, and I wanted to make a deal with you. Anong deal? Kapag ako napili mong maging sperm donor, gusto ko na magkaroon ako ng karapatan sa magiging anak ko. I will provide for our child's needs. Granted that I will be a part of his or her life, and we will be co-parents. Napaawang ang mga labi niya. Kung yan ang gusto mo, Chuck, bakit hindi ka nalang maghanap ng baby maker o surrogate mother? Well, just like you, gusto ko makasiguro na maayos na babae ang magiging ina ng anak ko. And I want my kid to grow up with a present father. So my best option is to apply as your sperm donor and offer you a deal, hoping you'll agree. Kinagat niya ang ibabang labi. I don't know, Chuck. Your offer is fair, pero alam ko sa sarili ko na kaya kong palakihin mag-isa ang magiging anak ko. I could very well provide for my child's needs. At kung father figure ang kailangan niya, nandiyan naman si dad at mga kapatid ko. Nang magdesisyon siyang mag-anak, ay inihanda na niya ang sarili para maging isang solong magulang. I know, Crystal. Alam kong kayang-kaya mong palakihin mag-isang magiging anak mo. Pero iba pa rin ang epekto sa bata kapag nandiyan ang totoong ama niya at hindi lang father figure. And I promise you, I'll be the best father to my kid. So please, I hope you consider my offer. Sinalubong nito ang mga mata niya at nakikiusap ng umiti. Natigilan si Crystal nang may kumislot sa loob ng dibdib niya. Naalala niya na noon ay maraming babae ang natutulala sa ngiti ni Chuck at minsan na siyang nakasama sa mga babaeng yun. Pwede bang pag-isipan ko muna ang offer mo? Sa huli ay anya kay Chuck. Mabilis na tumango ang kaharap. Of course, Crystal. Hindi naman ako nagmamadali. Okay, salamat. Ngumiti ito. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Thank you for considering my offer. I'm gonna be honest with you.
Ikaw naman kasi yung pinaka-okay sa lahat ng nag-apply. Yung mga nauna sa'yo kanina, munti ko nang ipatapon palabas ng building. Bahagyang natawa si Chuck. I'm flattered, Crystal. And I hope you really consider my offer. Pangako, hindi kita bibiguin. Pag-iisipan ko mabuti. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin ang binata sa kanya. Bago ito umalis ay ibinigay nito sa kanya ang numero nito. Ma'am, si Sir na ang napili niyo? Tanong ni Risa pagpasok nitong muli sa opisina niya. Hindi pa. Ay, bakit ma'am? Hindi pa rin pasado sa'yo si Sir? Ngumuso siya. Kung sa qualifications lang ay sobrang pasado ni Chuck. Gusto niyang magkaroon ng responsibilidad sa magiging anak ko kung sakali. He wants co-parenting rights. Oh, pero best friend naman kamo ni Sir Kenneth si Mr. De La Torre. Ibig sabihin na pagkakatiwalaan siya at mabuting tao, ma'am. Ayaw niyo nun? May magiging katuwang ka sa pagpapalaki ng anak mo. May kikilalaning ama ang bata. Wala sa sariling tumango siya sa sekretarya dahil may punto ang mga sinabi nito. Yeah, hindi ko lang gusto na nababago ang plano ko. Pero pag-iisipan ko. Nagkabing yon, pag-uwi ni Crystal sa unit niya, ay tinawagan niya ang kanyang kuya Kenneth. Crystal, napatawag ka. Bungod ng kapatid mula sa kabilang linya. Kuya, nagpunta si Chuck sa opisina ko kanina. He said he wanted to be my sperm donor. Walang pasakaling imporma niya sa kausap. Yes. Nabanggit sa akin ni Chuck ang tungkol dyan. Ako ang nagsabi sa kanya na naghahanap ka ng sperm donor. Is he really serious? I mean, sinabi niya na seryoso siya pero hindi pa rin ako makapaniwala, kuya. Look, kung sinabi niyang seryoso siya, seryoso talaga siya. Kilala ko yung si Chuck. Bago siya magdesisyon, ilang beses muna niyang pag-iisipang mabuti. So, what answer did you give him? Pumayag ka ba? Hindi pa. Pinag-iisipan ko pa, kuya. Hindi madaling hinihingi niya. He wants to co-parent with me. Katwiran niya. Hindi ba maganda yun? Hindi ka mahihirapang magpalaki sa anak mo. I'm telling you, Crystal, raising a kid alone is not an easy job to do. Sigurado ako na magiging mabuting ama si Chuck. I can vouch for his character. Teka, kuya. Bakit parang binibenta mo sa akin si Chuck, ha? Bahagya itong natawa. Well, Chuck is my best friend. Kilala kong likaw ng bitukan ng lalaking yun. Alam kong mapagkakatiwalaan siya. Kung mag-aanak ka, I'd rather you have it with Chuck than with other men. Besides, hindi ba crush mo si Chuck noon? Ayaw mo ba yun? Magkakaroon kayo ng anak ng crush mo? Namilog ang mga mata niya sa huling sinabi ng kapatid. Excuse me, kuya, hindi ko crush si Chuck, ha? Sus, huwag ka na mag-deny, bunso. Halata ka noon. Kaya nga, lagi ka nagpapatulong kay Chuck sa math assignments mo, di ba? Nag-init ang mukha ng dalaga. Inaamin niya na naging crush niya si Chuck noon. Kaya nga hindi niya ito tinawag na kuya kahit mas matanda ito sa kanya. Subalit nang mapagtanto niyang parang nakababatang kapatid lang ang tingin sa kanya nito, ay pinilit niyang kalimutan ang matinding paghanga rito. At wala siyang ibang pinagsabihan tungkol sa naging damdamin niya noon sa binata. Ano, bunso? Hindi ka na nakasagot dyan. Untag ng kapatid. Fine. I admit naging crush ko nga noon si Chuck. Pero noon yun, kuya. Nung teenager pa ako. See? Edi inamin mo rin. Natatawang sagot nito. Noon nga lang, kuya. Hindi na nga ngayon. Teka, si Chuck ba? Alam ba niya na naging crush ko siya noon? Oh, don't worry, bunso. Hindi niya alam. Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Kung alam pala ng binata na naging crush niya ito noon, ay siguradong maiilang siya rito. Okay, kuya. Thanks for answering my call. Ani Crystal. Ano, si Chuck na ba ang kukunin mong sperm donor? Oo. Sagot niya sa isip. Subalit pinigilan niyang ipaalam yun sa kapatid dahil baka mauna pa itong magsabi kay Chuck kaysa sa kanya. Pag-iisipan ko pa, kuya. Sa halip ay sagot niya. Bago siya mahiga ng gabing yon, ay tinawagan niya ang sekretarya upang ipabura ang job application na ginawa nito. Kinabukasan, nasa opisina siya nang magdesisyon siyang tawagan si Chuck. Hello, Chuck? Anya sa lalaki. Crystal? Hi. I didn't expect you'd call this early. Natigilan siya nang marinig ang boses nito. Tila kagigising lang ng lalaki dahil bahagyang paus ang boses nito. Hindi niya napigilan ang biglang pag-iinit ng mga pisngi. Ngumuso siya. Sorry for calling this early, Chuck. Nagising yata kita. No.
It's okay, Crystal. Napuyat lang ako dahil hindi pa ako nakakapag-adjust dito sa oras sa Pilipinas. Napatawag ka? Tumikhim siya. Tumawag ako para sabihin sa'yo na pumapayag na ako sa alok mo. Really? Ako nang kukunin mong daddy ng magiging anak mo? Payag ka nang magkaanak tayo? Muli ay nag-init ang pisngi niya. Bakit naman namumula ka, Crystal? Totoo naman yung sinabi ni Chuck. He's not just going to be your sperm donor. Magiging tatay siya ng baby mo. Anya sa isip. Yes, Chuck. Payag na ako. Great. Thank you, Crystal. Pwede ba tayong magkita ngayon? Nasa office ako. May trabaho ako. Oo nga pala. How about later? Pagkatapos ng trabaho mo, pwede ba kitang sunduin? Let's have dinner together. Dinner? Yeah. Gusto ko magpasalamat sa'yo sa pagpayag mo sa alok ko. Besides, para mapag-usapan na rin natin kung kailan mo planong sumailalim sa artificial insemination. Okay, makita tayo mamaya. Thanks. Susunduin kita dyan sa opisina mo, okay? Okay. See you later, Crystal. Again, thank you. See you, Chuck. Hindi na malaya ni Crystal ang ngiting sumilay sa mga labi nang ibaba ang tawag. Sa maghapong yon ay naging abala siya sa trabaho. Dumalo rin siya sa isang meeting kasama ang kanyang Kuya Kenneth at iba pang board members ng kumpanya. Pasado 4:00 ng hapon nang i-anunsyo ng sekretarya na dumating si Chuck. Mabilis na tinapos ni Crystal ang mga pinipirmahang papeles para makalabas sa opisina. Naabutan niya si Chuck na nakatayo at kausap si Risa. Agad na bumaling sa kanya ang lalaki. Hi, Crystal. Sorry na paaga ang dating ko. Ngumiti siya sa kaharap habang pasimpleng inayos ang takas na buhok sa kanyang ponytail. No, it's okay. Pasensya ka na kung pinaghintay kita ng ilang minuto. May mga tinapos lang akong pirmahan. It's okay, Crystal. Maaga lang ako dahil wala akong ginagawa. Pinagmasdan niya ang lalaki. Simpleng polo shirt at maong na pantalon lamang ang suot nito. Subalit tila ito modelo na lumabas sa isang magazine. Sana sa kanya magmana ang magiging anak ko. Wika niya sa isip. Tara na ba? O may gagawin ka pa? Tanong ni Chuck. We can go now. Bumaling siya sa sekretarya bago iginiya si Chuck patungo sa elevator. Silang dalawa lang ang sakay niyon at napansin niyang nakatingin sa kanya ang binata. What is it, Chuck? Ngumiti ito. I just realized how much you've grown, Crystal. Naalala ko, madalas ka pang magpaturo sa akin ng assignment mo. Look at you now. You're already the vice president in your family's company. Bahagya siyang natawa. Ikaw naman parang hindi ka tumanda. Para ka lang nasa late 20s. Thanks, Crystal. I'm glad to know na pwede pa akong magpagkamalang kasing edad mo. Muli ay natawa siya. Nang makarating sila sa basement parking ay pinagbukas siya nito ng pinto. Hindi na bago sa kanya yon dahil noon pa man ay gentleman na ito. I reserved a place in Finestra. I hope that's okay with you. Ani Chuck matapos niyang ikabit ang seatbelt. Finestra? That's my favorite restaurant. Mahilig siya sa pasta dishes, kaya naman yun ang paborito niyang restaurant. I know, Crystal. I remember. Nakangiting sagot nito. Really? Natandaan mo? Namamanghang tanong niya. Crystal, tumanda lang ako, pero hindi naman lumabo ang memorya ko. Bahagya siyang natawa. Subalit tila may mainit na bagay na humaplo sa dibdib niya. Natatandaan ko rin na mahilig ka sa pansit palabok. Wala sa sariling sambit niya. Wow, Crystal. I'm impressed you remember. Malaki ang ngiting nito. Siyempre, crush kita noon. Sagot niya sa isip. Sa halip na sabihin yon ay ngumiti lang siya. Bakit dito mo sa Pilipinas gustong mag-settle down, Chuck? Nasa Amerika na ang pamilya mo, di ba? Mas mahal ko talaga ang Pilipinas kaysa sa Amerika, Crystal. Kaya umuwi ako pagkatapos kong ipasa sa kapatid ko ang pamamahala ng kumpanya. Pwede ba ako magtanong ulit? Oo naman, basta ikaw. Nakangiting sagot nito. Bakit kayo naghiwalay ng ex-fiancé mo? Nakipaghiwalay siya sa akin dahil masyado akong naging busy sa kumpanya. Ganun na lang yon? Hindi mo hinabol? Maliit itong umiti. I realize I don't love her. Inalo ko lang siya magpakasal noon dahil na-pressure ako sa hiling ni Mama na mag-asawa na ako. Natigilan siya sa sinabi nito. Pero pagkatapos niya, wala ka nang nagustuhan? Dahil luminto ang sasakyan sa stoplight ay bumaling sa kanya si Chuck. Wala, Crystal. Anito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya.
Hindi niya maintindihan kung bakit tila nanuot sa kanya ang tingin nito. How about you? Pagkatapos mo makipaghiwalay sa gagong ex mo, wala ka na rin nagustuhang iba? Tanong ni Chuck. Wala na. Nawalan na ako ng amor sa mga lalaki. Wala na ako pinagkakatiwalaan ngayon maliban sa mga kapatid at pinsan ko. At sa'yo. Kasama ako sa mga lalaking pinagkakatiwalaan mo? Oo naman. Matagal na kitang kilala. Alam ko kung anong klaseng lalaki ka. Hindi ka naman magiging best friend ni Kuya Kenneth kung gago ka. Thank you, Crystal. Anito at masuyong umiti. Ilang sandali pa ay dumating sila sa restaurant. Habang kumakain ay napagkwentuhan nila ang kani-kanyang naging buhay nila sa nakaraang 8 taon. Pinag-usapan din nila ang plano niyang pagbubuntis. You don't have anything to worry about during your pregnancy, Crystal. Aalagaan kita at ang baby natin. I'll be with you every time you need me. Kahit 24/7 pa yan. Ani Chuck. 24/7? Paano naman ang trabaho mo? You see, I don't plan to work for the time being. May negosyo akong planong itayo dito sa Pilipinas, pero nasa planning stage pa. Kaya nasa iyo at sa magiging baby natin ang buong atensyon at oras ko. Bago siya maghanap ng sperm donor, inihanda na ni Crystal ang sarili na mag-isa niyang bubunuin ang pagbubuntis. Subalit ang marinig kay Chuck ang mga salitang yon ay nagpainit sa puso niya. Huwag mong isipin na mag-isa ka sa pagbubuntis mo. I'm here, Crystal. I'll always be here. Mula sa araw na pumayag ka na akong maging daddy ng baby natin, hanggang sa paglaki niya, nandito ako para sa'yo. Pagpapatuloy nito. Salamat, Chuck. Sinserong sagot niya sa binata. Gumanti ito ng ngiti. Pagkatapos kumain ay inihatid siya ng binata sa condo unit niya. I'll see you on Saturday, Crystal. Salamat, Chuck. Thank you rin sa dinner. Mag-ingat ka pa uwi. I will. Pagkatapos ng gabing yon, mabilis na lumipas pa ang mga araw. Araw ng Sabado ay sinundo siya ni Chuck sa condo niya. Nang araw na yon, ang usapan nilang magpunta sa fertility clinic. Crystal, nagkausap kami ni Kenneth kahapon. Nalaman na niya na akong kinuha mong sperm donor. Imporma ni Chuck. Really? Balak ko sana bukas sabihin sa family lunch namin. I'm sorry, kinulit ako ng kuya mo eh. Alam mo naman yun. Simula nung mag-asawa, gusto na laging may ibinabalita kay Jade. Anito na ikinatawa niya. Okay lang. Anyway, may gagawin ka ba pagkatapos ng schedule natin, Crystal? Wala naman, bakit? Iimbitahan sana kitang sumama sa akin mamaya. May race akong panonoodin sa Clark. Really? Isasama mo ako? Namimilog ang mga matang tanong niya. Tulad ng Kuya Kenneth niya, hobby rin ni Chuck ang car racing. Nahinto lang ang kapatid niya ng mag-asawa ito. If you wanted to come with me, Crystal, yes. Na-excite siyang tumango. Gusto ko, matagal na rin akong hindi nakakanood ng karera. Nagretiro na kasi si Kuya tapos nagpunta ka naman ng Amerika. Okay, but I hope you don't expect something, Crystal. Hindi ako sasali sa karera. Manonood lang talaga tayo. Hindi ka sasali? Hindi. Gurang na ako para sumali pa sa ganyan. Natawang sagot nito. Umingos naman siya. Anong gurang ka dyan? 38 ka pa lang naman, Chuck. Mas mukha pa nga mas matanda sa'yo yung ibang late 20s na kilala ko. Thank you for flattering me. Nakangising Anito. Pagkatapos ng medical exam at assessment ay inischedule ang artificial insemination procedure niya sa susunod na linggo na siyang ovulation period niya. Paglabas nila sa St. Mary's Hospital ay dumiretso sila sa racing exhibition na pupuntahan ni Chuck. Hindi mapuknat ang ngiti ni Crystal habang pinapanood nila ng binata ang mga kotseng nagkakarera sa gitna ng racetrack. Kapag lalaki ang naging anak ko, pwedeng turuan mo rin siyang mag-racing? Baling niya kay Chuck, nakasibangot na tumingin sa kanyang binata. Bakit? Ayaw mo ba? Nakangusong tanong niya. Bakit kasi anak mo lang, Crystal? Hindi ba dapat anak natin? Ay, oo nga pala. Sorry, Chuck. Anak nga pala natin. Satisfied na tumango ito. Good, because I'm not just a sperm donor. I'm going to be your baby's daddy. Okay po, may baby's daddy. Pabirong sagot niya. Okay lang sa'yo na turuan ko ang anak natin ng mga rera? Oo naman, magaling ka kaya. Mas magaling ka pa nga kay Kuya Kenneth eh. Ikaw talagang pinanonood ko noon kapag sumasama ako kay Kuya at sa mga pinsan namin. Ako, Crystal? Nakaangat ang sulok ng mga labing tanong nito. Nag-init ang pisngi niya nang mapagtantawang sinabi. Gayunpaman ay umakto siyang kaswal.
Oo. Magaling ka kasi kaya masarap kang panoorin. Pero wag mong babanggitin kay kuya ha. Baka magtampo sa akin yun. Don't worry, Crystal. Your secret is safe with me. Nakangiting wika nito at kumindat sa kanya. Namula siya sa kindat na yon ng binata. Gwapo na si Chuck, subalit lalo pa itong gumwapo sa ginawa nito. Crystal, mukhang bumabalik ang paghanga mo dyan kay Chuck ha. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Habang nakatingin siya kay Chuck, ay napagtanto niyang nagkakagusto na nga siya ulit sa binata. Subalit sigurado siyang hanggang dun lang yun at hindi nalalagpas pa. Dahil bukod sa ipinangako niya sa sarili na hindi na siya magmamahal ulit, alam niyang pareho sila ni Chuck na sumuko na sa pag-ibig. Crystal? Untag sa kanya ng binata na tulad niya ay nakatingin sa kanya. Napakurap siya at humiti. Sorry, ngayon ko lang napansin na ang ganda-ganda pala ng mga mata mo, Chuck. Ang haba rin ng pilik mata mo. Sana sa'yo magmana ang anak natin. Mas maganda ang mga mata mo, Crystal. Hindi yung sa'yo ang mas maganda. Yung sa'yo, Miss Buenavista. Ang kulit, yung sa'yo nga. Ngumisi ito at marahang pinisil ang tungki ng ilong niya. Ikaw po ang makulit. Nag-init ang mukha niya. Bago pa siya makapagsalita ay biglang nagsigawan ang mga nasa paligid nila. Nang ibalik niya ang mga mata sa truck ay saka lamang niya napagtanto na may nanalo na sa karera. Hala, tapos na pala ang race, Chuck. Hindi natin napanood. Baling niya sa binata. Mumuso ito. It's okay, may susunod pa naman. Huwag mo na akong i-distract ha. Teka, ano bang ginawa ko? Kinindatan mo ko. Sagot niya sa isip, subalit iba ang lumabas sa kanyang bibig. Dinaldal mo kasi ako. Nag-angat ito ng kilay. As far as I remember, ikaw ang unang kumausap sa akin, Crystal. Fine, manood na tayo ng maayos. Pagkatapos nilang manood ni Chuck ng karera, ay nagpunta sila sa isang malapit na restaurant. Kumain sila ng paborito niyang sisig at ng paborito nitong pansit palabok. Wow, namiss kong kumain ng pansit palabok. Wika ni Chuck. Halata nga eh. Nakangising sagot ni Crystal sa binata. Talaga? Naaaliw na tumango siya. Oo, paano kasi may sauce ka pa sa mukha mo, Engineer De La Torre? Gurang ka na para kapang bata kumain. Nag-angat ito ng kilay pagkatapos punasan ang gilid ng labi. Akala ko ba babyface ako? Bakit ngayon ginugurang mo na ako, Miss Buenavista? Muli ay natawa siya rito. Biro lang naman. Pero teka, meron pa, Chuck. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay siya na ang nagpuna sa natirang sauce sa bandang baba nito. Thank you, Crystal. Sambit ni Chuck. Masuyo ang ngiti ng binata habang diretsyong nakatingin sa kanya. Namalaya ni Crystal na mabilis na ang tibok ng puso niya. No worries, Chuck. Kumain ka lang dyan. Total, na-miss mo itong palabok. Ikaw din. Nakangiting sagot nito. Kinuha nito ang bandehado at nilagyan ng pansit ang plato niya. Gabi na nang makabalik sila sa Maynila. Nag-enjoy ka ba, Crystal? Tanong ni Chuck paghinto ng sasakyan nito sa Buenavista Towers. Malaki ang ngiting tumango siya. Salamat, Chuck. You're welcome. Masaya ako nag-enjoy ka. I'll see you next week. Tumango ito. Gaya ng sabi ni Doktora, huwag ka magpapagod sa trabaho, Crystal. Huwag ka rin magpuyat. Kumain ka sa tamang oras. Kailangan kondisyon ng katawan mo next week. Opo, Doc Chuck. Nakangisi at naaaliw na sagot niya na ikinatawa naman ito. Kinabukasan ay nagtungo si Crystal sa bahay ng mga magulang. At gaya ng inaasahan niya, ay inisisa siya ng mga magulang tungkol sa sperm donor niya. Crystal, bunso, sabi ng Kuya Kenneth mo kanina ay may nakuha ka na raw na donor. Nung tinanong ko kung sino, ayaw naman niyang sabihin. Sa'yo ko na lang daw itanong. Wika sa kanya ng ina. Nakanguso siyang bumaling sa panganay na kapatid. Total chismoso ka, kuya. Sana sinabi mo na rin sa kanila. Natawa ito. Baka magtampo ka eh, kaya nagtira ako ng ichichika mo. So who's naman, iha? Na-check mo ba ng maayos ang record niya? Tanong naman ng kanilang ama. No need to check his record, Dad. Kilala ko namang mabuti ang nakuha kong donor. Sino? Si Chuck, yung best friend ni Kuya. Nakita niya ang pagngisi ng panganay na kapatid habang parehong napaawang ang mga labi ng ina at ng kanyang ate Kendra. Oh, wow, iha! Nandito na pala ang batang yun sa Pilipinas. Anang ina.
Tumango siya at inilahad sa pamilya ang naging usapan nila ni Chuck, kung paanong bibigyan niya ng karapatan ang binata sa magiging anak niya. Co-parent pala kayo ni Chuck, Crystal. Baka mamaya magkagustuhan kayo at ma-develop sa isa't isa. Tukso sa kanya ng kanyang ate Kendra. Ate naman, magkaibigan lang kami ni Chuck. Ang alam ko magkaibigan si Kenneth at Chuck, hindi kayo. Ate Kendra, masyado yatang matanda yang si Chuck para kay Crystal. Anang kanyang kuya Keith. Hey, age doesn't matter when it comes to love. Besides, 8 years lang naman ang tanda ni Chuck kay Bunso. Sagot naman ng kuya Kenneth niya. Nag-init ang mukha ni Crystal. Magkaibigan nga lang kami ni Chuck. Huwag niyong bigyan ng mali siya ang relasyon namin. Well, I'm excited for you, Iha. Kapag may laman na ang tiyan mo, kailangan dito ka na umuwi sa bahay. Anang ina. Ilang araw ang lumipas at dumating ang araw ng artificial insemination schedule niya. Muli ay sinundo siya ni Chuck sa kondo niya at sabay silang nagpunta sa klinik. Crystal, how are you feeling? Are you okay? Tanong sa kanya ng babaeng doktor. Okay po ako, Doc. Excited na kinakabahan. Nakangiting sagot niya. Isipin pa lang niya na magkakalaman ng tiyan niya ay napupuno na ng excitement ang puso niya. How about you, Mr. De La Torre? Are you feeling okay? Bakit parang kinakabahan ka yata? Baling ng doktora kay Chuck. Napabaling si Crystal sa binatang katabi niya. Natigilan siya nang makitang namamawis ang noon nito. Dok, hindi naman masakit yung procedure, hindi ba? Crystal will feel no pain. Ani Chuck. Don't worry, Mr. De La Torre. The procedure is fast and painless. Wala kang dapat na ipag-alala para kay Crystal. Anang doktor. You're worried for me? Hindi napigilang tanong niya kay Chuck. Ngumiti ito at pinunasan ang namuong pawis. Ayoko masaktan ka, Crystal. I've already read about artificial insemination, but I still wanted to make sure you'll be safe and okay. Tila may mainit na humawak sa puso niya sa pag-aalala nito. Don't worry, hindi naman masakit ang procedure, Chuck. Gaya ng sabi ng doktor at ng inaasahan ni Crystal, wala pang kalahating oras ay natapos na ang procedure. Ayon sa doktor, pagkatapos ng 3 linggo ang balik nila sa klinik o kapag may naramdaman siyang kakaiba sa katawan. See? I told you mabilis lang. Wika ni Crystal kay Chuck paglabas nila sa klinik. Ngumiti ang binata. Pagkatapos ay bigla na lang itong lumuhod sa harap niya at inilapit ang mukha sa tiyan niya. Hey Chuck, anong ginagawa mo? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa lalaki. Bubulungan ko lang ang sperm ko na galingan nilang lumangoy para makabuo agad tayo. Ginawa ko na yun kanina nung nasa vial pa lang sila pero gusto kong ulitin para sigurado. Hindi niya napigilang matawa. Sige, sana nga sundin ka nila. Paglabas nila sa klinik ay kumain muna sila bago siya hinatid pa uwi ni Chuck. Take a rest for the rest of the day, Crystal. Tawagan mo ako kapag may nararamdaman kang kakaiba o masakit. Anito. Okay, Chuck. Huwag ka rin magpapagod sa trabaho para hindi ka ma-stress. Hindi pa naman ako buntis, Chuck. Ang OA mo. Mas mabuti na yung nag-iingat agad. Napangiti siya. Excited ka rin talaga na magkaanak, ano? Excited ako na magkaanak tayo. Sagot nito na nagdulot ng kakaibang init sa dibdib niya. Sa sumunod na mga araw ay walang pagbabago sa buhay ni Crystal. Wala rin siyang kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Nabasa ko na hindi naman lahat ng babaeng buntis nakakaroon ng sintomas. Besides, it's still early for the signs to show up. Wika ni Chuck nang magkita sila para sa follow-up check-up niya. Tuwing Sabado ay regular din silang nakikita ng lalaki. Kapag weekdays naman ay madalas din siya nitong tawagan sa telepono para kumustahin. Kinagat niya ang ibabang labi. Paano kung wala palang nabuo, Chuck? Then we will try again. Sabi ni Doktora, hindi naman lahat successful agad sa unang subok. We will try until we succeed, Crystal. Sabi ko, hindi naman ako nagmamadali. Pero iba pa lang yung pakiramdam pagkatapos ng procedure. Gusto ko na agad na maging successful ang resulta. Pagdating nila sa klinik ay nakumpirma nila na walang nabuo sa unang subok nila. Kaya naman muli silang nagpa-schedule ng insemination. Are you sad? Baling sa kanya ni Chuck. Medyo. Hindi naman ako nagmamadali pero umaasa rin ako na meron na agad. Hayaan mo. Pag-uwi ko sa bahay, pagagalitan ko tong sperm cells ko dahil binigo tayo. Bahagya siyang natawa.
Baka sa akin yung may problema. Wala, Crystal. Wrong timing lang talaga. You will get pregnant. It will happen. Trust me. Thank you, Chuck. Nagpapasalamat ako na ikaw ang magiging daddy ng anak ko. You're welcome, Crystal. I told you I'm going to be with you from the start of your journey. Alam mo, ang mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Basta ako ang mamimili ng panonoorin natin. Ikaw naman talaga. Kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Napanguso siya. Wala ka ba talagang balak na mag-asawa, Chuck? Alam mo, swerte ang mapapangasawa mo. Ikaw, Crystal, may balak ka bang mag-asawa? Wala nga. Then just like you, wala rin ako. Akma siyang sasagot nang kunin nito ang kamay niya at igiya siya sa sasakyan nito. Dinala siya ng binata sa isang mall. Gaya ng sabi nito ay hinayaan siya nitong pumili ng panonoorin nila. Bago siya ihatid ng binata pa uwi ay dumaan sila sa isang simbahan. Tapos na yata ang misa, Chuck? Anya sa binata. Yeah, magdadasal lang tayo, Crystal. Anito. We're going to pray for our baby, na sana ibigay na siya sa atin ni Lord. Napuno ng init ang puso ni Crystal at kasabay ng pag-init ng sulok ng mga mata. Tahimik siya nitong iginiya sa loob ng simbahan. Habang nakatingin siya kay Chuck na nakapikit at nagdadasal sa tabi niya, ay isang bagay ang napagtanto niya. Hindi lang basta bumalik ang damdamin niya sa binata. Unti-unti ay nahuhulog na ang loob niya rito. She's falling in love with her brother's best friend, her soon-to-be baby's daddy. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng takot dahil sa ipinangako niya sa sarili na hindi na siya magmamahal ulit. Subalit sa halip na mangamba ay nakapagtatakang kalmado ang puso niya. Marahil yun ay dahil malaki ang tiwala niya kay Chuck at alam niyang mabuting tao ang lalaki. Kung sakali mang tuluyan niyang ibigin ng lalaki, masaktan man siya ay alam niyang karapat-dapat ang taong binigyan niya ng pagmamahal. Chuck, hindi ako makapaniwalang ipinagdasal mo talaga ang pagbubuntis ko. Wika niya sa binata nang umahon ito mula sa pagkakaluhod. Masuyo itong umiti sa kanya. Kahit araw-araw pa ako magdasal kay Saint Anne. Saint Anne? Yeah, she's the patron saint of pregnancy. Napangiti siya kasabay ng init na bumalot sa puso niya. Sa kabila ng sinabi ni Chuck, hindi na nila kailangan pang magnobena dahil sa ikalawang subok nila ay matagumpay siyang nabuntis. Congrats, Crystal and Chuck! You're 3 weeks pregnant! Deklara ng doktor na parehong nagpangiti sa kanilang dalawa ng binata. Congrats, Mami Crystal! Baling sa kanya ni Chuck. Sa kabila ng ngiti ng binata ay kumikislap ang mata nito sa nagbabadyang luha. Congrats din, Daddy Chuck. Sagot niya rito. Masuyong umiti ang binata at hinawakan ang mukha niya. Natigilan siya nang marahan nitong palisin ang luhang nakatakas sa mata niya. I'm going to take care of you, Crystal. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Masuyong sambit nito. Thank you, Chuck. No, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Thank you for making me this happy. I've never been happy in this life. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Thank you, Crystal. Paglabas nila sa klinik ay pinag-usapan nila ni Chuck ang magiging setup nila ngayong buntis siya. Magli-leave ka ba sa trabaho? Tanong nito. Depende sa sitwasyon. Kung masala ng pagbubuntis ko, magli-leave ako sa trabaho. Pero kung hindi naman, I don't think a leave is necessary. Pero gusto ni na Mommy na sa mansyon ako umuwi. I agree with them. Hindi ko pwede mag-isa sa kondo mo. I'm willing to move in with you. Pero mas mabuti kung marami ang nag-aasikaso sa'yo. Don't worry, lagi ko kayong bibisitahin ni baby. Talaga? Oo naman. Kung papayag nga lang ang mga magulang mo na ipahiram sa akin ng isa sa guest room nyo para mabantayan ko kayo mabuti ni baby. Anito na nagpangiti sa kanya. Kinabukasan araw ng linggo, isinama ni Crystal ang binata sa bahay ng mga magulang. Crystal, isasama mo pala si Chuck? Nakangising wika ng kanyang kuya Kenneth. Naroon na ang mga kapatid nang dumating sila ni Chuck. Iho, masaya ako malaman na ikaw magiging ama ng apo ko dito kay Crystal. Wika naman ng kanyang ina. Thank you po, tita. Ipinapangako ko po aalagaan ko mabuti si Crystal. Tita Crystal, boyfriend mo po si Ninong Chuck? Tanong sa kanya ng pamangking si Jaden pagkatapos nitong magmanaw sa kanilang dalawa. Nag-init ang mukha niya. Ha? Hindi Jaden. Friend lang kami ni Ninong Chuck. Ninong Chuck,
Friends lang po kayo ni Tita Crystal? Di mo siya niligawan? Bagay po kayo. Bahagyang natawa si Chuck. Thank you, but we're just friends. Malakas na tumikim si Crystal. Isinama ko nga pala dito si Chuck dahil may ibabalita kami sa inyo. Are you pregnant already, Crystal? Anang kanyang ate Kendra. Malaki ang ngiting tumango siya sa kapatid. I'm 3 weeks pregnant. Magiging magulang na kami ni Chuck. Napuno ng ingay ang malawak na dining room nila. Sunod-sunod silang binati ng buong pamilya niya. Inaasahan kong hindi mo pababayaan si Crystal at ang pinagbubuntis niya, Chuck. Wika ng kanyang ama sa binata. Don't worry, Tito. Aalagaan ko mabuti si Crystal. Kung pwede nga po sana, dito rin ako pansamantalang tumuloy sa bahay niyo para mabantayan ko siya. Kahit doon niyo po ako patuloyin sa pool house niyo. Ani Chuck. Of course, Iho. You can stay here at our house. You can take one of the guest rooms. Mabilis na sagot ng ina na tinanguan naman ng kanyang ama. Tita Crystal, you're pregnant? There's a baby in your tummy? Namamanghang tanong ng panganay na anak ng kanyang ate Kendra. Yes, Ezra, baby. There's a growing baby in my tummy. Sino pong daddy ng baby mo? Tanong naman ni Jaden. I'm the daddy of Tita Crystal's baby. Sagot ni Chuck. Really, Ninong? Akala ko po friends lang kayo ni Tita Crystal. Pwede po pala magka-baby ang friends? Muling nag-init ang mukha niya sa tanong ng bibong pamangkin. Pwede. Talaga po? Di pwede rin kami magka-baby ng best friend ko kapag big na kami. Pwede, kapag nagpakasal kayo ng best friend mo, anak. Singit ng Kuya Kenneth niya. Bakit si Tita Crystal hindi naman po kasal, Papa? Well, your ninang Chuck and I are a different case, Jaden. Maiintindihan mo rin yun kapag malaki ka na. Paliwanag ni Crystal sa pamangkin. Nagpasalamat siya na hindi na ito nag-usisa pa. Pagkatapos mananghalian kasama ang pamilya ay nagpaalam sila ni Chuck sa mga ito. Bumalik siya sa kondo niya para kunin ang mga importanteng gamit niya. Gusto kasi ng mga magulang niya na sa bahay na siya umuwi. I'm glad your parents allowed me to stay at your house, Crystal. Wika ni Chuck. Seryoso ka ba talaga na sa bahay ka rin pansamantalang tutuloy? Oo naman, seryoso ako. I'm going to move there by next week. I don't think papapanatag ako kung hindi ko kayo araw-araw na-check ng anak natin. Nagwala ang puso niya. Habang lumilipas ang araw ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya para sa binata. You don't have to do this for me, but thank you. I appreciate you, Daddy Chuck. Ngumiti ito at hinawakan ang kamay niya. Always take care of yourself, Mommy Crystal. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. I'm just one call away. Sa sumunod na mga araw ay unti-unti nang nagpakita kay Crystal ang sintomas ng pagbubuntis niya. Wala siyang morning sickness, subalit lumakas ang appetite niya. Nang sunduin siya ni Chuck sa opisina ng hapong yon, ay agad niya itong niyayang bumaba. Ang bilis ko magutom ngayon. Nagmerienda ako ng cake pero gusto ko pa ulit kumain. Reklamo niya sa binata. Simula noong nalaman nilang nagdadalang tao siya ay lagi na siyang sinusundo ni Chuck sa trabaho. Hindi pa ito lumilipad sa mansyon nila, subalit araw-araw siya nitong hinahatid at sinusundo sa opisina. Kung minsan ay dinadalhan pa siya nito ng tanghalian. Sabi nga ni Risa, nakadalawang slice ka raw ng chocolate cake. Ani Chuck. Nakaisang cup din ako ng kanin kaninang lunch. Nakangusong sagot niya. Very good, Mommy Crystal. Very good? Ang takaw ko nga. That's normal. Buntis ka kaya madalas kang gutom. 2 na kasi kayong kumakain ni baby. Kaso, baka naman tumaba ako nito. Ang hirap magpapayat pagkatapos manganak. Hindi mo naman kailangan magbawas ng timbang agad-agad. Maganda ka kahit anong timbang mo. Masuyong sambit nito. Lumabi siya. Binubola mo na naman ako, Chuck eh. Hindi Totoo yan, Mommy Crystal. Naalala mo nung bata ka? Sobrang cute mo kaya nung mataba pa ang pisngi mo. Nag-init ang mukha niya at unti-unting napangiti. Sige na nga, magpapabola ako sa'yo. Pero pagsabihan mo pa rin tong anak mo na huwag masyadong matakaw. Natawa si Chuck. Narinig mo yun, Baby Bean? Huwag daw masyadong matakaw Dahan-dahan sa pagre-request ng pagkain kay Mommy. Napangiti siya habang pinapanood si Chuck na kinakausap ang anak nila sa tiyan niya. Ngayon pa lamang ay sigurado na siya na magiging mabuting ama ito sa kanila.
Anak, ang swerte mo na si Chuck ang maging daddy mo. Anya sa isip. Alam mo, sa akin nagmano tong anak natin, Crystal. Sabi ni Mama, nang buntis siya sa akin, sobrang hilig niya rin kumain. Nakangiting ani Chuck. Nako, nasa tiyan ko pa lang tong baby natin sa'yo na nagmana. Siguradong kamukha mo rin to. But I wanted him or her to look like you. Ikaw ang nagdala at naghirap ng 9 na buwan. Kaya dapat ikaw ang kamukha. Ani to na nagpainit ng husto sa puso niya. Samantala, ilang araw ang lumipas. Nang hapong yon ay sinadya ni Chuck ang matalik na kaibigan sa opisina nito. Nanggaling ka sa opisina ni Crystal? Tanong sa kanya ni Kenneth. Hindi pa. Ikaw ang sadya ko, Kenneth. May gusto akong sabihin. Umangat ang kilay nito. Ano yun at mukhang importante? I'm in love with your Crystal. Mahal kong kapatid mo. Walang pasakali ang sagot niya sa kaharap. Hindi ikakaila ni Chuck na bumalik ang nararamdaman niya kay Crystal nang muli silang magkita pagkatapos ng 8 taon. At sa pagkakataong yon, sigurado siya na matinding pag-ibig ang nadarama niya para sa dalaga. Mahal niya si Crystal. Ito ang babaeng gusto niyang makasama sa hinaharap. Gusto niyang pakasalan ng babae at bumuo ng pamilya kasama ito. Namilog ang mga mata ni Kenneth. Pagkatapos ay nakangisi itong humalukip-kip. Oh, bakit sa akin mo sinasabi yan? Ako ba si Crystal? Sa'yo ko unang sinabi dahil magkaibigan tayo at gusto ko malaman mo ang mga plano ko. I want to marry your sister, Kenneth. Ayoko lang na maging co-parent kaming dalawa. Gusto ko siyang makasama sa iisang bubong bilang asawa niya at gagawin ko lahat para mangyari yun. Tinapik ni Kenneth ang balikat niya. Good, Chuck. You have my support. Ikaw lang ang lalaking pinagkakatiwalaan ko para sa bunsong kapatid ko. Thank you, Kenneth. Plano ko ligawan si Crystal pagkapanganak niya. Pagkatapos pang manganak ng kapatid ko, saka mo liligawan? Ang bagal mo naman. Ayaw mo bang ipanganak ang pamangkin ko na dala ang apelyido mo? Pregnant women are highly emotional, and I don't want to take advantage of her feelings now that she's in her pregnancy. Oh, well, ikaw ang bahala. Sa gitna ng pag-uusap nilang magkaibigan ay tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot nang makita na si Crystal ang nasa kabilang linya. Hello, Crystal. Napatawag ka. Masuyong sambit niya. Chuck, nasan ka? Pwede ka bang magpunta dito sa opisina? Anito mula sa kabilang linya. Nangiti siya nang marinig ang boses nito. Of course, pwedeng-pwede. May gusto ka bang dalhin ko? Kung alam lang nito na isang palapag lamang ang pagitan nila. Yun na nga, magpapadala sana ako ng halo-halo. Parang gusto ko kasing kumain ng halo-halo. Okay, I will bring later. Salamat. Pero yung durian flavor na halo-halo, Chuck. Kumunot man ang noo niya, sa huli ay tumango siya. Okay, Mommy Crystal. Will you wait for me in an hour? Don't worry, take your time. Nag-ingat ka, Daddy Chuck. I will. I will see you later in our baby, Mommy. Anya at nakangiting ibinaba ang cellphone. Hoy, anong Mommy? Pakasalan mo muna ang kapatid ko. Kastigo ni Kenneth sa kanya. Pakakasalan ko naman talaga. Teka, may alam ko ba kung saan may nagbebenta ng durian halo-halo? Anong durian halo-halo? Wala yatang ganun dito sa Maynila, pare. Sa Davao, pwede pa. Saka, tag-ulan na ngayon. Yan ba pinapahanap sa'yo ni Crystal? Durian halo-halo raw eh. Saan ka naman maghahanap nun? Nagkibit balikat siya at tumayo. Hindi ko pa alam pero kailangan kong bumalik na may dalang durian halo-halo. Habang pababa sa basement parking ay naghanap siya sa social media ng tindahan na nag-aalok ng durian halo-halo. Agad niyang pinuntahan ang nag-iisang store na nakita niya. Ay, sorry sir. Wala po sa menu namin ngayon ng durian halo-halo. Hindi po kasi durian season ngayon kaya malulugi kami kapag nagbenta kami. Wika sa kanya ng manager na nakausap niya pagdating niya sa tindahan. Miss, pwede kaya na magdala na lang ako ng durian para gawin yung halo-halo? Don't worry, I will pay for everything, including your time and service. Kailangan ko lang talaga ng durian halo-halo dahil request yun ng buntis kong asawa. Tila may pumuno sa dibdib niya nang lumabas sa bibig niya na asawa niya si Crystal. Ay, request pala nang naglilihi. Sige po sir, no problem. Balik na lang po kayo dito kapag nakabili na kayo ng durian. Wala kasi kaming stocks ngayon na durian eh. Nagpasalamat siya sa manager bago lumabas. Kulang 1 oras ang nakalipas, nakarating si Chuck sa opisina ni Crystal, dala ang request nitong durian halo-halo. Chuck, nandito ka na.
Malaki ang ngiting sambit ni Crystal. Dala ko ng request mo. Sagot niya at inabot dito ang dala. Thank you, Chuck. You're the best. Tila napawi ang lahat ng pagod niya nang makita ang malaking ngiti sa mga labi nito. Pero teka, hindi ka man nagugutom? Baka sumakit ang tiyan mo sa malamig, Crystal. Don't worry, kumain ako kanina. Nagpabili ako ng menudo kay Risa. Very good. Then you're free to eat your halo-halo now. Thank you again, Chuck. Masuyo siyang umiti. You're always welcome. Malakas kayo ni baby sa akin eh. Samantala, sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang madalas na pagre-request ni Crystal sa binata. Sa gitna ng first trimester niya ay lumipat na rin si Chuck sa bahay ng mga magulang niya. Iha, bakit gising ka pa? Tanong kay Crystal ng ama nang abutan niya ito sa kusina nang bumaba siya roon alauna ng madaling araw. Nagising lang ako, Dad. Nagutom kasi ako. Gusto ko ng pancake. Tulog na mga katulong, Iha. Ako na magluluto. Anang ama. Hindi na, Dad. Si Chuck na. Anong oras na? Siguradong tulog na yan tatay ng apo ko. Ginising ko si Chuck, Dad. Nauna lang ako bumaba dito sa kusina. Masuyong umiti ang ama. Masaya ako na si Chuck ang ama ng apo ko, Iha. Nakita ko kung paano kanya alagaan. Naalala ko sa kanya ang sarili ko. Masaya rin po ako na si Chuck ang daddy ng baby ko, Dad. Nakangiting sagot niya sa ama. Ilang minuto pa ay pumasok si Chuck sa kusina. Tito, nandito po pala kayo. Good morning po. Anito sa ama niya. Oh, good morning to Iho. Nauhaw ako kaya bumaba ako dito sa kusina. Ipagluluto ko na nga sana ng pancake itong si Crystal pero ikaw ang gusto niyang magluto. Opo tito. Ako na pong bahala. Magpahinga na po kayo. Tinapik ng ama ang balikat ni Chuck bago sila nito iwan sa kusina. Anong pancake ang gusto mo? Tanong ng binata sa kanya. Banana pancake? Nakangiting sagot niya. Mabilis na tumalima si Chuck. Siya naman ay naupo sa high chair at pinanood ang binata. Kahit na simpleng pantulog lamang ang suot ng binata ay hindi pa rin matawaran ang kagwapuhan nito. Habang patuloy na nakatingin kay Chuck ay napuno ang puso niya. Lahat ng request niya ay binibigay nito at ni minsan ay wala siyang narinig na reklamo rito. Kiss kaya ang hingin ko? Ibibigay niya rin kaya? Pili ang tanong niya sa isip. Lihim na napangisi si Crystal sa sariling tanong. Ilang sandali pa ay inilapag ni Chuck sa harap niya ang ginawa nitong pancake. Kain na Mami Crystal. Ani Chuck sa kanya. Kinuha niya ang inabot nitong tinidor. Subalit sa halip na tikman ang pagkain ay ngumiti siya sa lalaki. Thank you, Chuck. Kahit halatang antok ka, pinilit mong gumising para sa amin ni baby. Masuyong ngumiti ang lalaki. Sabi ko naman sa'yo, basta kailangan mo ko, tawagin mo lang ako. I'll always be here for you and our baby. Ang swerte naman ni baby. Meron kaming sariling Superman. Anya na ikinatawa nito. Sige na, kumain ka na. Tumango siya. Ang dami nitong niluto mo. Hatian mo ko. Tumango si Chuck. Pinagsaluhan nila ang ilang piraso ng banana pancake na ginawa nito. Busog na ba si Mami? Masuyong tanong ni Chuck pagkatapos nilang kumain. Malaki ang ngiting tumango siya. Hinaplos pa niya ang tiyan. Halata na ang baby bump niya roon. Thank you sa pinakamasarap na pancake na natikman ko sa buong buhay ko, Chuck. Teka, parang binobola mo yata ako dyan. Pinakamasarap na pancake talaga? Ngumuso siya. Totoo, Chuck. Ikaw ang gumawa kaya syempre pinakamasarap yun para sa amin ng anak mo. Natawa ito. Okay, I'll accept that. Thank you again, Chuck. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay lumapit na siya sa binata at pinatakan ito ng halik sa pisngi. Kita niya kung paano natigilan at tila namula si Chuck. Nag-init ang pisngi ni Crystal. Subalit bago pa siya makapagsalita ay nakabawi si Chuck at masuyong umiti. And you're always welcome, Crystal. Masaya ako kapag nakikita kitang masaya. Masaya rin ang baby natin, Chuck. I can see that. Masaya ako na masaya kayong dalawa ni baby. Sa sumunod na mga araw ay nagpatuloy ang masayang disposisyon ni Crystal. Magaan din ang pakiramdam niya. Bukod sa madalas na paghahanap ng pagkain, ay hindi naman siya pinapahirapan ng anak. Halos mapuno rin ang puso niya sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa kanya ni Chuck. Nang araw na yon, magkasama silang nagpunta sa OB-GYN para sa check-up niya. Blooming ka, Crystal.
Halatang hiyang ka sa pagbubuntis mo. Komento sa kanya ng doktora. Magaling po kasi mag-alaga ang daddy ng baby ko, doktora. Lahat ng gusto ko ibinibigay eh. Sagot niya at bumaling kay Chuck sa tabi niya. Ngumiti sa kanya ang binata. Nako, mukhang spoiled agad ng baby kay daddy ah. But keep up the good work, Mr. De La Torre. Thanks, doktora. Pagkatapos na maiksing tanong ng doktora, isinalang siya nito sa ultrasound. Pareho silang naluha ni Chuck nang makita nila ang imahe ng buhay na nabuo sa sinapupunan niya. Our baby looks so beautiful, Crystal. Thank you for carrying our child. Masuyo at emosyonal na wika ni Chuck. Hinawakan nito ang muka at pinatakan ng halik ang noo niya. Nagwala ang puso ni Crystal. Ninamnam niya ang eksenang yon kasama si Chuck. Kahit na ginagawa lang yun ni Chuck dahil sa anak nila, minsan ay gusto niyang isipin na pareho sila ng nararamdaman ng binata. Tugunin man niya o hindi ang damdamin ko, gusto ko siyang patuloy na mahalin. Total, wala naman ako nasasaktang tao. Anya sa sarili. Thank you rin sa patuloy na pag-aalaga sa amin ni baby. I promise you that I will always take care of myself. Pangako niya sa binata. Ngumiti ito at hinawakan ang kamay niya. Come on. Alam kong gutom na ang dalawang baby ko, kaya maghanap na tayo ng makakainan. Lihim siyang kinilig sa sinabi nito. Gusto ko ng lasagna, Daddy Chuck. Anya sa binata bago nagpatianod rito. Pagkatapos nilang kumain ay namili sila ng ilang gamit ng baby bago nanood ng sine. Pagdating ng Lunes ay hinatid siya ni Chuck sa opisina. Mag-ingat ka sa Cebu ah. Dili niya sa binata. Pagkatapos siya nitong ihatid ay didiretso ito sa airport. May flight ang lalaki ng araw na yun pa Cebu para sa meeting nito kasama ang ilang investor para sa itatayo nitong racetrack sa naturang probinsya. Ikaw ang mag-ingat, Mommy. Huwag kang magpapagod sa trabaho. Yes po. I'm sorry I'm not here for you today. Babawi ako sa mga susunod na araw. Ano ka ba? Isang araw ka lang naman mawawala. Saka madami naman akong pwedeng utusan dito. Nandyan si Risa, tapos si Kuya. Pwede rin si Kuya Kit na nasa kabilang gusali lang. Pero gusto ko nga akong inuutusan mo. Gusto ko napapagsilbihan ko kayo ng anak natin sa abot ng makakaya ko. Napangiti siya sa kilig. Sige, pagbalik mo bukas, maghanda ka sa mga utos ko. Sa ngayon, umalis ka na at baka malate ka sa flight mo. Take care, Crystal. Mamimiss ko kayo ni baby. Ang OA mo, Daddy Chuck. Pero sige na nga, mamimiss ka rin namin. Nakangiting wika niya. Sa maghapong yon ay inabala ni Crystal ang sarili sa trabaho. Bandang tanghali ay pumasok si Risa dala ang isang chocolate cake. Ma'am, pinabili po yan ni Sir Chuck. Anang sekretarya. Really? Malaki ang ngiting gagad niya. Ilang araw na siyang nahihilig sa chocolate cake at kahit wala si Chuck, ay hindi yun nakalimutan ng binata. Curious lang ma'am, may relasyon ba kayo ni Sir? Ang sweet niya kasi sa'yo. Gusto nga niyang samahan ng bulaklak yung cake kaso nag-alala siya na sensitive ang pang-amoy mo. Wala kaming relasyon. Inaalagaan niya lang ako dahil sa baby namin. Ay talaga ma'am? Sure ka? Parang tingin ko gusto ka ni Sir eh. Gumapang ang kilig sa puso niya. Sa kabila ng malinaw na relasyon nila ni Chuck ay hindi mapigilang umasa ng puso niya. Paglabas niya sa opisina, bago siya umuwi ay dumaan muna siya sa isang restaurant malapit sa opisina. Habang naghihintay sa order niya ay natigilan siya ng isang pamilyar na lalaki ang lumapit sa kanya. Si Reynold yon, ang kanyang ex-fiancé. Crystal, hi. Pati ng lalaki. Kumunot ang noo niya habang nakatingin sa dating nobyo. Yun ang unang beses na nakita sila ng lalaki pagkatapos nilang maghiwalay 4 na taon na ang nakararaan. Kapansin-pansin na pumayat ang lalaki. Tila stress din ito. Ano ginagawa mo dito, Reynold? Walang emosyong sagot niya. Noong maghiwalay sila ng binata ay halos isumpa niya ito sa labis na galit niya. Subalit ngayong nakaharap niya itong muli ay wala na siyang nararamdaman na kahit na anong emosyon. Nakita kitang mag-isa kaya lumapit ako sa iyo, Crystal. Matagal na kitang gustong makausap. Hindi lang ako makapasok sa gusali niyo. Ani Reynold. Hindi niya ipinagtaka ang sinabi nito. Pagkatapos kasi siyang lokohin ng lalaki ay ipinaban ito ng pamilya niya sa lahat ng mga gusali at establishmentong pag-aari nila. Alam kong wala akong karapatan na kausapin ka, pero gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Crystal.
I apologize for hurting you back then. Pinagsisihan ko ang ginawa ko sa'yo. Pagkatapos nating maghiwalay, nawalan ako ng trabaho at iniwan ni Marga. Isang taon nang nakalipas nakilala ko ang babaeng mamahalin ko ng totoo. Pero iniwan din niya ako nang malaman niya ang ginawa ko sa'yo. Tingnan mo nga naman. Karma na ang gumanti para sa akin. Wika ni Crystal sa isip. Sinalubong niya ang mga mata ng dating nobyo. Salamat sa paghingi mo ng tawad, Reynold. Pero wala na sa akin na nakaraan. I've already forgiven you. Really? Pinatawad mo na ako? Tumango siya. I now believe that everything happens for a reason. Kahit na nasaktan ako sa ginawa mo noon, kailangan mangyari yon dahil hindi ikaw ang huling lalaking mamahalin ko. Kung hindi mo ako sinaktan noon, hindi ko matatagpuan ng tunay na pag-ibig sa lalaking magiging ama ng anak ko. You're pregnant and married, Crystal? Buntis ako pero hindi pa kasal. But regardless, I'm happy, Reynold. Anya at hinaplos ang tiyan. I'm going to be a mother now, so I don't want to harbor any ill feelings towards anyone. Wala na sa akin na nakaraan. Magsilbi na lang sanang aral ang ginawa mo sa akin. Don't hurt any woman again. Hindi na, Crystal. Nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo noon. I can see you're really happy at masaya ako para sa'yo. Habang buhay ka sanang alagaan at mahalin ang ama ng anak mo. Sana nga. Sagot niya sa isip. Hiling niya na sa maraming taong pagsasamahan nila ni Chuck bilang magulang, ay matutunan din siya nitong mahalin. Anyway, I have to go now, Reynold. Wika niya nang ihatid ng waiter ang nakabalot na order nila. Mag-ingat ka, Crystal. Salamat. Anang dating nobyo. Tipid siyang umiti bago tumayo para lumabas ng restaurant. Subalit sa gitna ng paglalakad ay nadula siya at napasalampak sa sahig. Crystal! Agad siyang dinaluhan ni Reynold at inalalayang tumayo. Binalot ng takot ang dibdib niya nang maramdaman ang kirot sa bandang puson. Crystal, dinudugo ka. Dadalhin kita sa ospital. Deklara ni Reynold. Kasabay ng pagbuhos ng luha ay nanginginig na kinuha niya ang cellphone at inabot sa dating nobyo. Reynold, tawagan mo si Chuck, please. Chuck? Oo, yung daddy ng baby ko. Samantala, nasa gitna ng meeting si Chuck kasama ang ilang kaibigan niyang engineer at businessman nang mag-ring ang cellphone niya. Excuse me, I have to answer this. Paalam niya sa mga kasama. Lumabas siya sa boardroom at sinagot ang tawag. Subalit sa halip na si Crystal ay isang boses ng lalaki ang bumungad sa kabilang linya. Is this Chuck De La Torre? Tanong ng lalaki. Yes, who's this? Nasaan si Crystal? Kunot ang noo at puno ng pagtatakang gagad niya. This is Reynold, Crystal's ex-fiancé. Inutusan niya akong tawagan ka para ipaalam sa'yo na papunta kami sa ospital ngayon. What? Anong nangyari kay Crystal? Nabiglang tanong niya. Nang mga sandaling yon ay agad niyang pinagsisihan na iniwan niya ang dalaga. Nadula si Crystal sa restaurant. Dinugo siya kaya papunta kami sa ospital ngayon. Hindi na niya natapos ang sinasabi ng nasa kabilang linya dahil agad na silang bumalik sa loob ng boardroom para magpaalam sa mga kasama. I'm sorry, my wife had an accident and I need to fly back to Manila. Matatagalan ko kung magko-commercial flight ka. I can lend you my chopper, Chuck. Wika ng isa sa mga negosyanteng naroon na labis na ipinagpasalamat ng binata. Habang nasa biyahe si Chuck, pabalik sa Maynila, ay abot-abot ang dasal niya para sa kalagayan ng kanyang mag-ina. Pagdating sa Maynila ay dumiretso siya sa St. Mary's Hospital. Naabutan niya sa labas ng silid ni Crystal ang dating nobyo nito. May pasa sa mukha ang lalaki. Gusto man niya itong sugurin, subalit mas importante sa kanya ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Ikaw si Chuck, hindi ba? Huwag kang mag-alala, ligtas si Crystal at ang baby mo. Imporma nito. Tila nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Bakit magkasama kayo ni Crystal? Itinaas nito ang dalawang kamay. Wala akong ginawang masama kay Crystal. Nilapitan ko lang siya kanina sa restaurant para humingi ng tawad. Maayos ang naging pag-uusap namin dalawa. Gaya ng sinabi ko kay Kenneth, aksidente ang nangyari sa kanya. Ngayong binanggit nito ang kaibigan ay sigurado siyang si Kenneth ang nagbigay ng pasa sa kaharap. Salamat sa pagdala kay Crystal sa ospital at pagtawag sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, pinatawad na kita sa ginawa mo sa kanya. You have no business getting near her. Matalim na wika niya sa dating nobyo ng babaeng minamahal. Tumango ito. I know. Humingi lang ako ng tawad sa kanya. Aalis na rin ako.
Alagaan mo si Crystal at ang magiging anak niyo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang bagay na yan. Pero salamat. Kasabay ng pag-alis ni Reynold ay bumukas ang pinto at iniluwa si Kenneth. Ang bilis mo, Chuck. Anang kaibigan. Nag-chopper ako. May nagpahiram sa akin. Nag-abot kayo ng gagong si Reynold. Hindi ako nakapagpigil na suntukin ng lalaking yun. Wala akong pakialam kung siya ang nagdala kay Crystal sa ospital. Oo, si Crystal. Is she awake? I want to see her. Sa halip ay sagot niya. Pumasok ka na. Ikaw ang hinihintay ng kapatid ko. Agad siyang pumasok sa loob ng silid. Tumambad sa kanya ang dalaga sa hospital bed. Crystal. Puno ng pag-aalalang nilapitan niya ang babae. Nakaupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. How are you? Are you okay? Naiiyak itong tumango. Okay lang kami ni Baby Chuck. I'm sorry, pinag-alala kita. I'm sorry, hindi ko nagawang ingatan ng sarili ko. Masuyo niyang pinunasan ang luhang nalaglag sa mata nito. Hey baby, it's okay. Please don't cry. I should be the one apologizing. I'm sorry wala ako sa tabi niyo ni baby. Hindi ko kayo nabantayan. Wala kang kasalanan, Chuck. Then wala ka ng kasalanan, Crystal. It was an accident. And I'm so happy to know that you and baby are safe. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa inyo. Dinugwa ko kanina, pero sinabi ni doktor na okay lang si baby. I just need to be extra careful next time. Pasensya na kung napabalik ka dito sa Maynila. I will leave anything and anyone in a heartbeat just for you, Crystal. I hope you know that. Masuyong sagot niya. Nakita ba kayo ni Reynold? Sana hindi ka gumaya kay kuya na sinuntok siya. Walang ginawang masama yung tao. Siya rin ang nagdala sa akin dito sa ospital. I didn't punch him, Crystal. Nabanggit niya rin sa akin na humingi siya ng tawad sa'yo. Tumango si Crystal. I've already forgiven Reynold. I realized that everything happens for a reason, Chuck. Kung hindi niya ako niloko at sinaktan, baka kasal ako sa kanya ngayon at miserable ang buhay ko. He broke my heart because I was meant to meet you again and have a baby with you. Nagwala ang puso niya sa narinig mula sa babae. Kinuha niya ang kamay nito at dinala sa mga labi. Yeah, everything happens for a reason, Crystal. I broke off my engagement with Lani because I was meant to go back to the girl who first captured my heart. Natigilan ito sa sinabi niya. Shock, anong sabi mo? I have something I have to admit to you, Crystal. I actually liked you before. You've always been special to me. Noong una, special ka sa akin dahil parang nakababatang kapatid ang turing ko sa'yo. Pero kalaunan, napagtanto ko na nagustuhan na pala kita bilang isang babae. Kaya iniwasan kita noon. Kinalimutan ko nararamdaman ko sa'yo at ibinaling sa ibang babae. Pero nung magkita tayo sa opisina mo pagkatapos ng 8 taon, bumalik ka nararamdaman ko para sa'yo. Napagtanto ko na kaya hanggang ngayon hindi ako nag-aasawa ay dahil sa kaibuturan ng puso ko, isang babae lang ang gusto kong makasama sa hinaharap. At ikaw yun, Crystal. I'm in love with you. Hindi ko pa sana balak na aminin sa'yo nararamdaman ko. Pero nagbago ang isip ko nang maabutan kita sa ospital. You put your life in danger to carry out a child. And I don't want to waste time to show you how much you mean to me and how much I love you. Alam kong wala sa plano mong mag-asawa. But I want to change your mind, Crystal. Give me a chance to change your mind. Liligawan kita hanggang sa buksan mo ang puso mo sa akin at gustuhin mo akong makasama habang buhay. Napahinto siya ng sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata ng babaeng minamahal. Chuck, mahal din kita. Sambit nito habang pinupunasan niya ang mga luha nito. Mahal mo rin ako? Sunod-sunod ang tango nito. Noon pa lang, gusto na kita. You're my first love, you know? First love? Sabi ni Kenneth, crush mo lang daw ako noon. First love pala? Namilog ang luha ang mata nito. Sinabi sa'yo ni Kuya na crush kita? Nito lang na bago ako mag-apply ng sperm donor mo. But is it true? I'm your first love? Tumango ito. Ikaw ang first love ko, Chuck. Pero kinalimutan ko nararamdaman ko sa'yo dahil alam ko naman na parang kapatid lang ang tingin mo sa'kin. Pero siguro nga, first love never dies. Kasi bumalik ang nararamdaman ko sa'yo. This time, sigurado ako na hindi ka na mawawala pa dito sa puso ko. You make me believe in love again, Chuck. Sa isang iglap, ayoko nang tumandang mag-isa. Gusto ko na magpakasal.
Gusto kong bumuo ng pamilya. Basta ikaw ang lalaking kasama kong gagawa ng lahat ng yun. Namuo ang luha sa mga mata ng binata. I'm in love with you, Crystal. You don't know how much I wanted to marry you and build a family with you. Thank you for opening your heart to me again. Thank you for loving me, Chuck. Dinungkot ni Chuck ang singsing sa bulsa ng suot niyang slacks. Simula nang bilhin niya yun ay lagi niya yung dala, puno ng pagmamahal na iniharap niya sa dalagang engagement ring. You said you wanted to marry me. So, will you say yes to being my wife, Miss Crystal Buenavista? Ipinapangako ko, aalagaan kita at ang mga magiging anak natin habang buhay. I will love you forever until the last day of my life. Buong pusong tumango ang babaeng minamahal. I will marry you, Chuck. Wala akong ibang lalaking pakakasalan sa buhay na to kundi ikaw lang. It's you or no one. Charles Carlos de la Torre. I love you so much, Crystal Buenavista. I can't wait to call you my wife. And I love you too, Engineer Chuck de la Torre. Pagkatapos niyang isuot ang singsing sa daliri ni Crystal ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. 3 linggo ang nakalipas ay naganap ang civil wedding ni Chuck at Crystal. Sa buong pagbubuntis ni Crystal ay hindi iniwan ni Chuck ang asawa. 5 buwan ang nakalipas ay matiwasay na naisilang ni Crystal ang panganay na anak nilang mag-asawa. 3 buwan matapos maisilang ang anak ay naganap ang church wedding ng mag-asawa. Dinaluhan yon ng malalapit na mga kamag-anak at kaibigan nila. Naging matiwasay at puno ng saya ang pagsasama ng mag-asawang Crystal at Chuck kasama ang 2 anak na ipinagkaloob sa kanila ng may kapal. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.